Welcome back mga kababayan dito sa aking YouTube channel. Today ay sasagutin natin ang katanungan ni kabayang Claro Laurio 3997. Ang sabi niya dito, "Good day sir, long contract po ba ang contract sa Poland ng isang factory worker? And pwede po ba madala ang pamilya if ever? Thank you po." Una sa lahat mga kababayan, ito ay base sa aking obserbasyon at experience dito sa Poland for more than 5 years na pagtatrabaho at paninirahan. At hindi ako hawak ng agency or ng isang recruitment agencies. At hindi rin ako agent. At hindi rin ito for the content mga kababayan. Ito ay isang documentation ng aking buhay dito sa Poland. So, balik tayo dun sa katanungan ni kabayan. So, ang kabatch ko na si Kuya Ralph, so shout out kay Kuya Ralph. Nagtatrabaho yan sa factory worker at warehouse for more than 5 years din. At maraming mga kababayan dito ang dumating na unlimited yung kontrata namin or kontrata nila sa factory. So, lilinawin ko, ako ay isang hotelier dito sa Poland, mga kababayan. So, ang kontrata na natatanggap ko ay unlimited din. Renewable sa madaling salita. Sa factory, alam ko ganun din kasi may batas dito sa Poland, alam niyo naman, na kailangan sundin ng mga employer at ng mga agency, At sa nakikita ko ay pwede ninyong dalhin yung pamilya ninyo or asawa ninyo dito sa Poland. Kasi may mga kababayan akong nakakasalamuha na nadadala nila yung pamilya nila dito. At hindi lang OFW, yung mga Indian or mga Bangladesh nadadala nila dito. At hindi ko lang din alam kung ano yung klase ng trabaho nila dito sa Poland, mga kababayan. Pero ang alam ko ay pwede ninyong dalhin. At ang pinakamagandang gawin ninyo ay mag-consult kayo sa legal consultation or sa mga lawyer. Yan yung pinakamagandang gawin ninyo para hindi kayo bulilyaso. So anyway, binigyan ko lang kayo ng idea kasi nga hindi naman ako recruitment agent or wala naman ako sa business na ganyan. Ito ay base sa aking mga experience, yung mga sinishare ko dito sa aking video, sa aking YouTube channel, ay isang kwento ng aking buhay dito sa Poland for more than 5 years nga ng pagtatrabaho at pakikisalamuha sa mga local at ibang mga foreign workers dito sa Poland, mga kababayan. At sa ngayon ay paganda ng paganda ang ekonomiya ng Poland at pataas din ng pataas ang minimum wage or salary natin dito sa Poland. Alam yan ng ating mga kababayan dito sa Poland. At saksi ako dyan. Kasi nag-start ako ng 14 zloty per hour, mga kababayan, way back 5 years ago or 2020. Nandito na ako sa Poland or late 2020. Kaya yung ekonomiya ay na-oobserbahan ko at yung sitwasyon dito sa Poland ay naobserbahan ko kasi nag-start ako sa pagtatrabaho dito sa Poland. Wala naman akong family background dito or wala naman akong kakilala nung pumunta ako dito. Kumbaga, lakas loob nga nung nag-apply ako sa Maynila, pamunta dito sa Poland. At sa nakikita nyo ay nandito pa rin ako. So, alam nyo naman, sikap lang si kabayang Adrian kahit na
Yung sitwasyon minsan ay struggle, depression, at yung kapaligiran ay nakaka-depress talaga, no? Walang madali dito sa Poland. Kung nakikita nyo, mas snow na naman. At bababa ako dito, so medyo delikado. So, nais ko lang ipakita sa inyo itong kapaligiran dito sa lugar ng Warsaw. Dahil nandito nga ako, for training doon sa company ko for 3 days. At nais ko lang ipakita sa inyo yung ganitong sitwasyon dito sa Poland ay magandang experience din, at magandang alaala. So sabi ko nga sa inyo, hanggat kaya kong mag-documents ng aking buhay dito sa Poland ay gagawin ko. So at least yung iba ay nagkakaroon ng idea, at hindi ito kasi yung iba ay napaka green-minded kung tawagin dyan sa atin, na madadumi yung kaisipan nila kapag gumawa ka ng video ay for the content or for the recruitment or paasa. Kasi hindi ko rin naman masisisi kasi yung iba talaga ay ganon. So ginagamit din nila yung social media sa pag-recruit at paghihikayat ng mga kababayan dito sa Poland para magtrabaho dito, So anyway, ayaw kong bigyan ng pansin ng ganyang sitwasyon. Ang nais kong ibigay sa inyo ay yung posibleng magawa din ninyo pagdating nyo dito sa Poland, or posibleng makapunta rin kayo dito. So hindi man ngayong buwan, hindi man next month, maybe next year, or maybe after 3 months ay nandito na kayo. Kasi marami pa rin nakakapasok kahit mataas na ang qualification ng Poland. So sabi ko nga, tumaas ang ekonomiya ng Poland, pero tumaas din ang qualification. At yan yung katotohanan dito sa Poland, mga kababayan. Kasi alam niyo naman, kasi maraming nakakapasok na illegal, kaya tumaas yung qualification. At naghigpit din yung government dito, officials, syempre yung mga local people ay nagrereklamo syempre, Kasi kung hindi mapapansin yan ng mga local people ay hindi gagawa ng aksyon ang local government dito sa Poland. So sabi ko nga sa inyo ay maganda ang Poland at isa sa promising country dito sa Europe sa mga panahong ito. Maraming pagbabago dito sa Poland pagdating sa mga kwalifikasyon, at isa sa struggling yan sa mga baguhang nag-a-apply or sa mga nangangarap pumunta dito sa Poland. At isa sa pwede kong ipaalala sa inyo, mga kababayan, ay mag-iingat kayo sa mga recruitment agency or sa mga agent. Kasi yung mga kababayan natin dito sa Poland, hindi naman lahat ay mapagsamantala. Kasi nga, boom ang Poland, kilala ang Poland sa mga panahong ito dito sa Europe na safe at maganda ang ekonomiya. At sa malungkot na pamamaraan ng ibang kababayan natin na matatagal na siguro dito at nakapangasawa na ng local, or siguro hawak sila ng agency, ay ginagawa nilang negosyo or sinasamantala nila yung pag-recruit papunta dito sa Poland at humihingi ng malaking halaga sa ating mga kababayan. So paalala ko lang yan kasi nga sabi ko sa inyo, hindi naman ako agent or hindi naman ako hawak ng recruitment agency. The best advice, mga kababayan, ay magtiyaga kayo. Katulad ng iba nating mga kababayan. So katulad ko, naka more than 5 years na nga ako dito sa Poland, at maybe for the next month ay mag-a-apply na ako for permanent dito sa Poland. At isa sa example yan na pwede kong ibahagi sa inyo
At doon sa mga nangangarap na madala ang mga anak at asawa nila dito. So possible mga kababayan, basta ang susi or ang tanging paraan ay magtiyaga kayo. Huwag muna kayong mag-inarte pagdating nyo dito sa Poland. Ano? Kasi yun yung pagkakamali ng iba nating mga kababayan na nakilala ko before. Ano? Kasi choosy sila sa trabaho, ayaw nila yung cleaning, ayaw nila yung mabigat na trabaho kasi nga yung word na Europe ang pinangahawakan nila, ano, or yung pinaninindigan nila. So alam nyo mga kababayan, sa katotohanan, ang Poland ay maganda naman, no? Basta masipag kayo, may diskarte kayo. Ang mahirap lang talaga dito yung komunikasyon pagdating nyo dito. Kaya hindi kaagad nag-i-improve ang isang OFW dito. Pero, pagdating naman sa safety, yung quality ng bansa, ay maipagmamalaki ko ang bansang Poland. Anyway, ako si Adrian, mga kababayan, at isa ako sa gumagawa ng mga ganitong videos dito sa Poland. Kumbaga, bahagi ito ng documentation ko. So, ang kwento ng aking buhay dito sa Poland for more than 5 years ng pakikipag sa palaran ko dito sa Poland at pakikibaka sa other dialect sa Pilipinas, kung alam niyo yung pakikibaka, ano. At hindi ako recruiter or hindi ako agent. So nililinaw ko kasi yung iba ay medyo parang nag-iisip na agent ako or nag-iisip na for the content ito. Hindi ito for the content at hindi ako agent, mga kababayan. Hindi ako nangungumisyon sa kahit anong kapwa ko Pilipino dito sa Poland or yung mga nangangarap. At nililinaw ko yan, mga kababayan. Isa akong manggagawa dito. Isa akong hotelier worker. At ganito ang mga video ay libangan ko at documentation ito ng buhay ko dito sa Poland. At isa ito sa mga ginagawa ko para maging alaala ko sa mga susunod na taon, na kapag tumanda ako ay meron akong masasabi sa sarili ko na ito yung kayamanan na nagawa ko sa aking buhay. Anyway, ako si Adrian at isa akong OFW dito sa Poland.